Nagmulat ng mga mata si Isabel na marinig ang tunog ng doorbell mula sa labas. Maingat siyang lumayo kay Nico at naupo sa kama. "I should get that," sabi niya. Kagabi pa may nagdo-doorbell. Nakatingin lang naman sa kanya si Nico habang nagbibihis siya ng pajamas na sinuot kahapon. "Wala naman akong inaasahang bisita," sabi pa nito. Umiling siya. "Kahit na. Nakakahiya hindi natin pagbuksan ang bisita kung dito lang naman tayo sa loob. Magbihis ka na rin. Ako na magluluto ng breakfast." Bumangon na rin si Nico. "Alright. Pupunta pa rin tayo sa mga kapatid mo. Well, tell them we're getting married. Isama na rin natin sila sa pagbili ko ng singsing para sa'yo. Hindi ako nakahanda kagabi. Gusto ko mag-propose na kaagad." Natawa na siya. Hinalikan muna niya sa mga labi ang boyfriend bago lumabas ang kwarto. Malubang pa rin ang kanyang pagkakangiti hanggang sa makalabas ang bahay patungo sa gate. Nakita niya nakatayo sa labas ng gate ang isang babae. Nakasuot ito ng denim pants, black shirt at white sneakers. The woman had her long hair tied in a ponytail. "Hi!" Bati sa kanya ng babae. "Nandyan pa si Nico?" Nag-aalangan itong tanong. Kumunot ang noo ni Isabel. The woman looked familiar. Parang nakita na niya ito. Sandali niyang pinakatitigan ang mukha ng babae. Maganda ito at morena. Hinanap niya sa isipan kung saan ito nakita. Flashes of pictures came into her mind. Pakiramdam niya, tumigil sa pagtibok ang kanyang puso na makilala ito. No, impossible. Paanong... Mahabang sandaling gulat lang siyang nakatitig sa babaeng nasa labas ng gate. Napakaraming tanong na nagkakagulo sa kanyang isipan. Was she hallucinating? How could this be? "Isabel!" Narinig niya ang tawag sa kanya ni Nico mula sa likuran. Nilingon niya ito na nakangiti pang lumapit sa kinatatayuan niya. Magsasalita pa sana ito nang mapatingin sa gate. Shock registered on Nico's face. No, the word shock was not enough. Bahagya pang napaatras ang lalaki na muntik na mawala ng balanse. "Trisha?" Hindi makapaniwalang sabi nito sa pangalan ng asawa, ng asawang dapat ay patay na inakala nilang patay na. Ramdam na ramdam ni Isabel ang panalambot ng kanyang tuhod. Hindi na siya makakatagal pa sa pagkakatayo. Alam niya iyon. Humugod siya ng malalim na hininga at humakbang palapit sa gate para buksan iyon. Pumasok ang babae at tumigil sa harapan ni Nico. "Nico." Tinignan niya ito. Nakatitig lamang si Nico kay Trisha. Puno pa rin ng pagkagulat ang mukha. Pakiramdam niya ay may malaking kamay na pumipiga sa kanyang puso. This woman was Nico's wife who was supposed to be dead. How did... Hindi niya alam kung ano pang iisipin. You're dead," sabi ni Nico sa nanginginig na boses. Umiiling-iling pa ito. "I'm sorry, Nico," nakayokong sabi ni Trisha. Napahikbi na ito. "I'm sorry." Hindi na gusto magtagal pa ni Isabel doon. Hindi siya dapat nandoon. Tumikim siya dahil para may nakabara sa kanyang lalamunan. Aalis na muna ako. Maiwan ko na kayo." Hindi na hinintay pang makasagot ang dalawa at nagmamadaling lumabas ng gate. Narinig pa niya ang pagtawag sa kanya ni Nico pero hindi na pinansin. Kailangan niya makaalis doon. Kailangan makalayo. Laking pasasalamat niya nang may dumaang taxi. Agad niya iyong pinara at sumakay sa loob. Nagpahatid siya sa bahay nila sa Marikina. Nalaala niya, wala siyang dalang pera. Naiwan ang kanyang bag sa bahay ni Nico, pero wala na siyang pakialam. Manghihiram na lamang muna siya sa kanyang kapatid. May pera naman ang mga ito. Natutup ni Isabel ang bibig. Her heart was hurting so much. Buhay ang asawa ni Nico.
Ibig sabihin, nakatali pa rin ang lalaki dito. Bumalik ito ngayon. Magkasama na ulit ang dalawa. At siya, ano siya? Ano ang relasyon nila ni Nico ngayon? She was a mistress. If he was still married, she was just another woman. Wala siyang karapatan kay Nico. Paano kung mas pili ni Nico ang asawa nito? He loved her. Matagal nagsama ang mga ito. Paano siya? Ano mangyayari sa kanya? Hihiwalayan siya ni Nico. Iiwan siya nito. Malakas na napaiyak si Isabel. Walang pakialam kahit naririnig ng taxi driver. She was in so much pain. Nico wanted to marry her. They were planning a future together. Pero bakit gano'n na nangyari? Bakit bigla na lang nasira ang lahat? Kung kailan niya nakuha ang kasiyang matagalang inaasam, ay agad din pala yung babawiin. Why was this world so cruel to her? Why? Ano ba ang pagkakamaling nagawa niya para masaktan ng ganoon? Ikinuyom ni Nico ang mga kamay. Pinilit naman natiling nakatayo. Gusto niyang habulin si Isabel, pero hindi naman maigalaw ang katawan dahil sa matinding pagkagulat. Ibinalit niya ang tingin sa babaeng nasa kaharap, kay Tricia. Sa asawa niya akala niyang patay na. Ano ang nangyari? Bakit ito nasa kanyang harapan? Patay na ito, hindi ba? What? Why? Hindi niya alam kung anong unang itatanong. Patay ka na. I saw your body with... Natigilan siya. Si Claire. Nasaan si Claire? Kung buhay pa si Tricia, buhay rin ang kanilang anak. Ganoon dapat. Nanatiling nakayuko si Tricia. Umiiyak na. I'm sorry. I'm sorry, Nico. Ayoko magtago. Natakot ako. Natakot sa'yo. Hindi ko naprotektahan si Claire. Napahawak na si Nico sa ulo. Gulong-gulo na siya. Buhay si Tricia. Nagtago ito. Pero patay nang talaga ang kanilang anak. Anak lang nila ang nakasama sa pagsabog noon. Pero dalawang bangkay ang nakuha. Paanong... Hindi ko maintindihan. Bakit ka nandito? Bakit buhay ka pa? For a long time, he thought she was dead. He mourned for her. I was not there that day. Panimula ni Tricia. Sa katotohanan, hindi niya alam. Umalis ako at iniwan ko si Claire sa isang babysitter. Hindi ko sinabi sa'yo na may kinuha kong babysitter para kay Claire. Alam ko kasi, hindi ka papayag. Hindi siya makapaniwala. Ibig sabihin, ang isa pang nakasama sa pagsabog noon, ang isa pang bangkay na nakita, ay ang babysitter na nagbabantay noon sa kanilang anak. Pagbalik ko ng araw na iyon, ay nasusunog na ang bahay natin. Humihikbing dugtong pa ni Tricia. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. At nakita kitang umiiyak sa tabi ng dalawang bangkay. Natakot ako, Nico, sa galit mo. Alam kong magagalit ka sa akin. Pinabayaan ko si Claire. Hindi ko siya naprotektahan. Nakatitig lamang si Nico sa inakala niyang patay na asawa. Hindi rin niya naprotektahan noon si Claire. Hindi nila naprotektahan ang kanilang anak. Pero hindi siya makapaniwala na sa loob ng mahabang panahon ay pinagtaguan siya ni Tricia. Kaya mas pinili ko magtago. Pagkapatuloy pa ni Tricia, kakilala ko ang nag-autopsy sa mga bangkay kaya kinausap ko siya noong pasekreto noon at binayaran para palitan ang nag-autopsy report sa bangkay ng babysitter para may palabas na ako iyon. That babysitter has no family anymore kaya walang naghanap sa kanya. Just my luck, I guess. Hindi makapaniwala si Nico sa mga narinig. How could she do that? Nagtrabaho rin ito sa police force. Kahit gaano pa ito katakot. Hindi dapat ito pinakaalaman ang report na iyon. Hindi dapat ito gumawa ng maruruming bagay. Pagkatapos, nagtago ako. Umiiling-iling si Tricia. Tumingin na sa kanya. Hilam sa luha ang mukha nito. Natakot ako, Nico. Naharapin ka.
na harapin ang iba pagkatapos ng nangyari. Kaya nagtago ako sa loob ng mahabang panahon. I smuggled myself here. Mahabang sandali. Pinagbasan lamang ni Nico si Trisha. Ganoon pa rin ang itsura nito. She just looked a little older. Ito ang asawa niya na matagal nang inakalang namatay kasama ang kanilang anak. Nagigtingan ng kanyang mga panga ng maalaala ang anak na si Claire. She died alone with a stranger. Dahil sa kanilang kapabayaan noon, ay buhay ng anak nila ang naisakripisyo. Humugod mo na siya ng malalim na hininga para kalmahin ang sarili. Her daughter would always be in his heart. Hindi na ito makakalimutan. Pero hindi na gustong buksan pa ulit ang sugat ng nakaraan. He had decided to build a new life. He had decided to become happy again. Bakit ka nandito ngayon? Tanong niya. Bakit ka nagpakita ulit? Nagyuko ulit ang ulo si Trisha. Nalaman ko na nandito ka na sa bansa. Matagal ko lang gusto makausap ka, pero ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Gusto ko tayong makausap, makahingi ng tawad. Gusto ko maayos ang lahat at matanggal ang konsensya na dinadala ko. Pareho nating kasalanan ng pagkamatay ni Claire. Malamig na sabi ni Nico. Hindi ka dapat nagtago. Sinisisi ko rin ang sarili ko sa akala kong pagkamatay mo. Tumingin na sa kanya si Trisha. Humakbang ito palapit sa kanya, pero napatigil na makita ang pag-atras niya. I'm sorry, Nico. Gusto ko lang na makapag-usap tayo ng maayos. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ang lahat. Sandaling ipinikit ni Nico ang mga mata. Oo, nakakaramdam siya ng galit dahil sa ginawa ng asawa. Pero ayaw niyang pangibabawin iyon. Hindi yun ang importante ngayon. Iminulat niya ang mga mata na masigurong kalmado na. Mag-uusap ulit tayo, Trisha. Pero hindi ngayon. May kailangan akong kausapin. Kailangang ayusin. Mas importante sa akin iyon. Kailangan niyang mahabol si Isabel at makausap. Alam niya, nasasaktan ito ngayon. Sinaktan niya ito at ayaw niya magpatuloy iyon. Bumahid na ang kaguluhan sa mukha ni Trisha. Go! Utos si Nico. For now, papayag ako makipag-usap sa iyo, pero hindi ngayon. Tumalikod na siya at lumakad papasok sa loob ng bahay para kunin ang susi ng kanyang kotse. Oo, hindi pa rin nawawala ang pagkagulat ni Nico sa mga natuklasan. Pero si Isabel, ang importante sa kanya ngayon. Kailangan niya itong makausap at ayusin ang lahat. She was his happiness now. Hindi niya hayaang mawala ito. He wouldn't let his past ruin his present and his future. He wouldn't let the situation ruin his relationship with Isabel. He didn't want to lose her. Pinunasan ni Isabel ang mga luha sa pisngi at pinilit ang sariling bumangon na marinig ang pagkatok sa pinto ng kanyang kwarto. Kanina pagkarating sa bahay, ay sinalubong siya ng dalawang kapatid na puno ng pag-alaala dahil sa nakita niyang hitsura. Nagtanong ang mga ito, pero hindi na ito sinagot. Sinabing mas gusto mapag-isa. Hindi na niya alam kung gaano katagal na nakakulong sa kwarto para umiyak na umiyak. Magang-magaan ang kanyang mga mata, but the pain in her heart didn't lessen. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Carlo. May bisita ka, ate, sabi nito. Nagulat siya na makita si Nico, nakasunod ng kapatid. Pumasok ito sa loob ng kwarto. There was sadness in his eyes as he looked at her. Lumabas na si Carlo para iwan silang dalawa. Isanarapan nito ang pinto. Nag-iwas ang tingin si Isabel. Hindi na niya alam kung paano kikilo sa harapan nito ngayon. Bakit ito nandoon? Gusto na ba nito makipaghiwalay sa kanya? Isabel, naramdaman niya ang pagsampa ni Nico sa kama. He sat in front of her, pero hindi pa rin ito tinitingnan. Kagati ang ibabang labi para pigilang mapaiyak na naman. Inabot ni Nico ang dalawa niyang kamay at hinawakan iyon na mahigpit. Look at me, baby, he said. Please. Napahigpi na lamang si Isabel, pero sumunod din naman. Tinignan niya ito.
Na magtama ang kanilang mga mata ay hindi na napigilan ang pagtulo ng mga luha. Itinaas ni Nico ang mga kamay para ikulong ang kanyang mukha sa magkabila nitong palad. "Stop crying, Isabel," mahinang sabi nito. Nasa mukha na nasasaktan din ito. Ibinaba nito ang mukha at nilikan siya ng mariin sa mga labi. Gusto ng kanyang puso na tugunin iyon, pero mas pinanaig niya ang isip at iniiwas sa mukha. "No," sambit niya. Pumiyok pa. "Don't, Nico. Hindi na natin pwedeng gawin ito." Anong hindi na pwede?" Nagugulahan itong tanong. "Bakit hindi pwede, Isabel? What are you saying?" He sounded scared. "Buhay pa ang asawang mo, Nico." Nahihirapan niyang sagot. The truth was too painful for her. You're still married to her. At ako, umiling siya. "Ano na ako ngayon sa buhay mo? A mistress? Am I just..." Hindi na ituloy ang sinasabi at napahagulgol na. She didn't want to be his mistress, pero iyon ang totoo. Hinila siya ni Nico palapit sa katawan nito para yakapin ng mahigpit. Tinangka niyang kumawala, pero wala ring nagawa dahil mas malakas ang lalaki. She cried on his chest. Ano na ang gagawin nila ngayon? "You're not, Isabel," bulong ni Nico. "You're not. Patay na siya. Yun ang pinaniwalaan ko ng mga tao na kapalibot sa amin. I have her death certificate. Hindi ko alam na pinagtaguan niya ako na napagmuntong hininga ito." Hindi maituloy ang sinasabi. Tumingala siya rito at nakita ang kaguluhan sa mga mata nito. Alam niyang napakahirap din para kay Nico ang lahat. Itinaas niya ang isang kamay para haplusin ang pisngin nito. She didn't want to lose him. Pwede ba? Mas maging makasarili siya ngayon. "Ayok mawala ka sa akin, Nico." Garal-gal niyang sabi. Kahit alam niyang maling sabihin ng mga iyon, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili. Gusto kong ako lang. Gusto kong ako ang tao makakahawak sa puso mo. Gusto kong ako lang ang makakayakap sa iyo para alisin ang lahat ng pagod, ng kalungkutan mo. Gusto kong ako ang taong makasama mo habang buhay. Yun ang gusto ko, Nico. Pero natatakot na ako ngayon. Nahiwalayan mo na ako dahil... Why will I do that, Isabel? Putol sa kanya ni Nico. Hindi kita hihiwalayan. Hindi ko gagawin iyon. But your wife is... I love you, Isabel. Puno ng kasarisohan itong sabi. Her heart seemed to stop for a moment. Mahabang sandali. Nakatitig lamang siya sa mukha ni Nico. His eyes were sincere. Sunod-sunod naman ang pagpatak ng kanyang mga luha. She had been yearning to hear those words from him for a long time now. At ngayong narinig na iyon, walang pagsidla ng kaligayahang kanyang nararamdaman. She felt like the pain in her heart vanished in an instant. I came here, Isabel. Iniwan ko siya. Pagkapatuloy ni Nico. Don't you get it? I don't want anyone else except from you. Wala akong pakialam. Kahit gaano kahirap ang pagdaraanan natin simula ngayon. Wala akong pakialam sa ibang mga bagay maliban sa iyo. Yes, I loved my wife. Pinagluksa ko siya. Pero nakaraan na yun, Isabel. Ikaw na ang mahal ko ngayon. Ikaw na ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ngayon. At ipaglalaban ko ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi siya makapagsalita. Her heart was rejoicing, while her tears kept falling. Hindi ko alam kung kailan kita sinimulang mahalin. Pagkapatuloy ni Nico, palagi ka na sa isipan ko. I don't know how not to miss you. My mind is a sea of thoughts about you. You have taken a permanent residence in my heart, Isabel. At hindi ka mawawala dito. Hinalikan siya ni Nico sa mga labi. Masuyo. I love you. I love you too. Bulong niya. Yun lang ang masasabi niya. Yun lang ang nilalaman ng kanyang puso ngayon. Words were not enough to explain her love for him. Idiniin ni Nico ang noo sa kanyang noo.
Kakausapin natin si Trisha. Magkasama natin siyang haharapin. Ipapakilala kita sa kanya. I'll ask her for divorce. And then, I'll marry you. Napaiyak na naman si Isabel. Hindi na intensyong agawin si Nico sa asawa nito. Pero masaya siya ngayon. Sobrang saya. Sigurado, maintindihan ni Trisha. Sabi pa ni Nico, maintindihan niya. Mag-uusap kami ng maayos para ayusin ang lahat ng ito. So, just stay with me, okay? I love you, remember that? Tumutang si Isabel, saka ito niyakap na mahigpit. So, she replied with all her heart. Natatakot siyang harapin ang asawa ni Nico, pero kailangan. She wanted to fight for her love. Hinihiling lang niya na maging maayos sana ang lahat. Hinihiling niya na sana maintindihan sila ni Trisha